Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J, and for today's video, we will be analyzing and check the market updates of the pairs that we are monitoring, no? Like gold, Euro USD, and GBP USD. Okay, so before anything else, let me remind you again that this is not a trade recommendation, so always trade at your own risk. Alright, and then eto na tayo, no? Share ko lang sa inyo na, ayan, na after natin naging patient, di ba? Dahil sabi ko sa inyo, sobrang ranging nung market ng gold. So, finally, yesterday, pinakita niya na yung ang kanyang real moves. Okay, so yesterday na naka-TP tayo, in-explain ko naman sa inyo sa last video nung, kailan ba yun ako nag-video? I think Monday or Wednesday yata yon. Check nyo na lang po yung previous videos ko on market updates. Ayan, so ito, in-explain ko sa inyo to. And then itong entry ko, syempre, shinare ko yan sa aming Discord group. Ayan, so congrats sa mga nakasabay. Ayan. Okay, so kita nyo kasi nagkikreate siya ng series of higher highs, higher lows, mas kita sa H4. And then nag-play out yung sinasabi ko sa inyo na potential head and shoulders, no? Okay. Ayan. Ayan. Tapos yun na, nag-create na siya ng series of higher highs, higher lows, which is a structure of an uptrending market. Ayan. So, syempre, if okay lang if hindi kayo nakasabay, kasi pwede pa rin tayong mag-trade ulit later. Syempre, kapag nagkaroon dito ng pullback, doon natin siya pwedeng sabayan. So, saan siya possible na magkaroon ng pullback? Pwede dito sa area na to kasi previous resistance yan that can turn into support. Okay, so pag pumunta dyan yung price and magkaroon syempre ng confirmation candle or any bullish price action, pwede tayo ulit mag-buy dyan. Okay? Ngayon, pag dumire-diretso na, okay lang din yon, no? Okay, so tignan natin ang 15 minutes. Yan. So unti-unti na rin siyang after this acceleration, nagde-decelerate na siya. So possible na pag ganyan ay mag-pullback na talaga siya. Okay? Yan. So dito natin sa mga levels na yan aabangan. Okay? Ayan. So, i-monitor na natin yung price action niya pag nandiyan dyan sa price. Okay? Pwede din tayong gumamit ng fib. So, to measure the correction. Okay, plot from the swing low to swing high. Ayan. So, which is etong level natin na to ay lining up din dito sa 50% fib ratio. Okay? So, abangan na lang natin siya later. Yan. Ngayon, pag medyo tumaas pa, pwede nyo rin adjust ulit yung fib. And then, um, ayun, saka nyo ulit tignan kung saan yung levels na inaabangan nyo. Okay? Basta, as long as yung mga fib ratios ay meron siyang, if you look to the left, dapat meron din siyang mga levels. Okay? Para magandang confluence. Okay? Hindi yung basta lang tayo nagpa-plot ng fib. Okay? So, syempre, dun pa rin tayo sa maraming reactions. Okay? So, pwede natin siyang, pwede ko na rin siyang lagyan ng notification. Okay, siguro dito na lang banda para ma-notify ako. Para kahit hindi ko na siya tignan lagi. Ayan. So, yan yung ating strategy for today on gold. Okay, so tignan pala natin muna yung DXY. Ayan, no? So, yung DXY, looking at the daily, okay.
So yesterday na nagkaroon din talaga ng sell-off sa dollar, maybe because doon sa result nga nung, teka tingnan natin yung news. So ito, dollar softens and gold rallies as US jobless claims climb. Ayan, so tumaas. So hindi maganda pala yung result ng data ng US yesterday. Kaya yun yung nangyari, nagkaroon ng sell-off sa dollar. So expect natin na tumaas din syempre yung mga ka-pair ng US dollar. Okay? So like Euro USD and GBP USD. So yun. Check na natin ang Euro USD. Okay, so dito sa Euro USD, ayan. So unti-unti na nga siyang nagkakaroon ng, nagkakaroon na talaga siya ng series of higher highs and higher lows, which is a structure of an uptrending market, okay? So nagkakaroon na ng mga breakout sa mga levels. So itong previous resistance na to, nagkaroon na ng breakout, so tinest niya as support, so nagkaroon ng reaction, okay? Ayan, so possible na unti-unti na nga talagang nagiging risk on tayo, no? Risk on na ang market, okay? Ayan, so if pwede tayong bumaba ng 15 minutes to look for a buy opportunities, okay? So same din dito sa Euro USD, no, nagkakaroon na rin siya na deceleration, no? Sabihin nangihina na. Okay, so pag ganito may possible din na magkaroon dito ng so possible rising wedge yan. So ibig sabihin kasi ng rising wedge ay this is a reversal pattern. Although hindi naman niya i-reverse ang buong trend, possible lang na magkaroon na ng pullback. Okay? Yan. So, pwedeng abangan natin siya dito sa area na to. Okay? Kasi dyan nagkaroon ng, yan yung previous resistance, pwede niyang i-test as support. Okay? So, syempre, pag naririto na sa area na to, hihintayin na natin yung price behavior niya. So, maghihintay tayo dito ng bullish price action. Okay? So, syempre, dapat ay hindi hindi din tayo basta nagte-trade ng walang confirmation. Alright? Yan. Okay, so tingnan din natin yung MACD, no, kung meron ng kung merong divergence. Okay, yan. So ayun nga, no. So possible nga na bumaba siya, no, kasi ito. So, pababa talaga yung oops, nasan na yung ano. Ayan. Okay, so ito meron tayong bearish divergence, no. So ito kasi naka-downtrend, pero pag titingnan natin dito ay um, uptrend, no. So meron tayong bearish divergence, okay? Ayan. Pero like I said, hintayin natin syempre kung saan possible na magkaroon ng pullback. Okay? So nagkaroon ng higher high. Yan. So ito yung higher high niya. Siyempre ang question natin, oops, yan higher high yan. Siyempre ang question natin, saan ma-establish yung higher low? Okay? Kasi dito sa higher low, dito tayo mag-aabang ng ating buy opportunities. Okay? So, dito na papasok ang inyong abilities para mag-spot ng mga area of interest nyo, no? Or yung mga support and resistance. Okay, yan. So, syempre bullish din tayo kay Euro USD, nasa 15 minutes ako, no? Okay, so dito ako maghihintay ng trade ko. Okay, ilagyan ko na rin siya ng alert just in case.
So lastly, let's move on to GBP USD. Okay, dito sa GBP USD, tingnan din natin ang daily. Okay, so dito sa daily, may pagka-choppy yung market niya kasi daming mga weeks, ang daming mga indecisive, no? So hindi natin, ang daming indecisive candles. So syempre kapag ganitong choppy, hindi natin alam saan ang magandang resistance and support. Okay, so assuming ito yung ating areas. So choppy siya, but then again, we saw this tweezer bottom, which is also a sign na pataas siya. Okay? This is a confirmation candle na din na may possibility na umakyat yung price. Alright? Kaya lang, kita mo tong mga week na to, so very, ano pa siya. Meron din week dito, meron din rejection to the upside, meron din rejection to the downside, kaya medyo tricky siya. So, tingnan natin ang 15 minutes. Ayan. So, dahil nag-rally na rin siya because of the series of higher highs and higher lows, because na rin sa because na rin na bumaba ang US dollar. So, syempre, pag nagkaroon ng sell-off sa US dollar, yung mga kapartner niya like GBP, nagkaroon ng move to the upside. Yan. So, same din, no? Hintayin natin ang reaction ng price pag bumaba na dito. Okay? So, pwede na rin tayo mag-set ng alarm dyan. Okay, again, no, reactive tayo, hindi tayo nag-assume. So, sinusundan lang natin yung galaw ng market. Okay, mahirap na mag-counter trend. So, most of the newbies kaya sila natatalo dahil nag-against the trend sila. So, always follow kung ano yung trend, kung ano yung galaw ng mga big players. Okay, dahil we are retail traders, no? Konti lang ang capital natin, kaya wag natin i-gamble, alright? So, we should always be reactive. So, yun lang. Again, no, kita-kits po tomorrow sa mga makaka-attend. Thank you so much po sa mga nag-confirm. I really appreciate it. So, yun lang. Thank you very much. And safe trading, guys. Bye-bye.